Ang ating po pag-aaralan ngayon ay patungkol sa pag-handle ng conflicts sa pamamagitan ng pag-ibig at ng katotohanan. Ang mga churches po, simula po ng unang nagsimula sa panahon ng aklat ng mga gawa, ay nakakaranas na ng mga problema, ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magkakapatid. At hindi lamang nung panahon na yon, hanggang sa mga sumusunod na panahon at hanggang sa kasalukuyan, may mga pangyayari na nagaganap sa loob ng mga churches. Ito yung mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng paghiwa-hiwalay. Minsan ang buong church ay nahahati, papanig sa isang side, papanig sa isang side. Hindi po maganda yon at hindi nais ng Panginoon na kanyang katawan ay hindi magkaroon ng pagkakaisa. At yung ating po pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa sa 15 kabanata. Okay? Bago tayo lumako dun sa pag-aaral ng chapter 15 ng Book of Acts, yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay nagsimula sa mga Israelita o sa mga Hudyo. No? Ngunit, ito ay umabot sa mga hintil, sa mga Gentiles, yung mga lahi sa labas ng bansang Israel. No? At sa pamamagitan ng mga apostol, una sila Pedro, tapos si Pablo, na humayo sila sa mga bansa sa labas ng Israel at naibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan at marami na mga hintil ang sumampalataya sa Panginoong Hesus at sila tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po, si Paul po, meron po siyang 3 missionary journey. 3 beses po siya naggaya sa iba't ibang dako para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan, pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Sa unang missionary journey ni Paul, pagkatapos nitong unang biyahe niya, ay bumalik na siya sa Antioch, kung saan yung kanilang home base, kasama na si Barnabas. At ang sabi dito sa Acts 14 verse 27, pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito ay sumampalataya rin. At matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Dito na po sa chapter 15 papasok yung problema at yung sabihin na natin conflict sa loob ng church. Bakit? Ang sabi dito sa verse 1 hanggang verse 3, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea, ibig sabihin sa church doon sa Jerusalem, at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe, at naging mainitan ang kanilang pagkatalo, kaya't napagpasihang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon. Marami ng mga hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. So, sa unang bahagi pa lamang po ng kabanata na ito, dito na po yung conflict na ipinasok sa iglesia. Ang sabi ng mga Hudyo na naging mananampalataya, hindi ka raw maliligtas kung hindi ka magpapatuloy. So, ang tinutukoy nila dito, yung kautusan ni Moises na kailangan ng isang Israelita ay magpatuloy para maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya ito ay labis na tinutulan ni Pablo at saka ni Bernabe na nagdulot ng pagtatalo at napagdesisyonan na
sa Jerusalem o sa church sa Jerusalem kung nasaan ang mga apostol, doon pag-usapan yung problema na to. Dahil si Pablo, si Bernabe ay nagbahagi sila ng mabuting balita sa mga Hentil at hindi naman na sinabi na kailangan ninyong magpatuloy, kailangan niyo sumunod sa kautusan ni Moses, kundi maliligtas kayo sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus. Kaya nagtungo sila sa Jerusalem, nadaanan ng Phoenicia, nadaanan ng Samaria, binahagi sa mga kapatiran doon na maraming mga Hentil ang naligtas at sila ay natuwa at nagpuri sa Panginoon dahil sa pangyayari na ito. Okay, pagdating naman doon sa Jerusalem, sa verse 4 hanggang 6, pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan tuloyin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga Hentil na sumampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliranin ito. So pagdating sa Jerusalem, winelcome naman sila Paul at ang ibang kapatiran sa Antioquia ng mga apostol, ng mga elders ng church, actually pati ang congregation ay andun din. At nag-testify sila na kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan nila na marami ang naligtas, marami ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. At andito rin naman, nakikipag-argumento pa rin yung ilang Pariseo. Kasi may mga Pariseo po na nanampalataya din. Kaya lang nahihirapan sila. Actually, hindi nila mabitawan yung kanilang paghawak doon sa mga kautusan ni Moises. Pinaniniwalaan nila na dapat, parang bago ka maging Kristiyano, dapat maging Hudyo ka muna. Kailangan sumunod ka muna sa pagiging Hudyo. Ano ito? Magpatuloy ka at sundin mo yung mga kautusan. Yun ang gustong mangyari nitong mga Judaizers na to, kung tawagin, doon na pinag-usapan na nila kung ano ang magandang gawin sa problema na ito. Pagkatapos ng mga pagpapahayag, pagtutol ng mga Pariseo, pagpapahayag ni Pablo at saka ni Bernabe kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa ministry nila, dito naman nag-start sa patotoo or pagpapahayag ng kanyang side si Peter. Basahin po natin sa 7, verse 7 ng chapter 15 hanggang 11. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tumanggap o sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pinagkaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayanang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. So dito po sa patotoo ni Pedro na kung paano ang mga Hentil na kanyang binahaginan ng mabuting balita ay naligtas din. Tumanggap din sila ng biyaya, pinatawad din sila ng Panginoong Hesus at ibinigay sa kanila ang ipinangako sa lahat ng sasampalataya na presensya ng banal na Espiritu. Kanino nangyari ito? Kay Cornelio. Kung natatandaan ninyo sa chapter 10 ng Book of Acts, kung saan si Peter ay ibinahagi kay Cornelio ang mabuting balita at hindi lamang si Cornelio ang Hentil na sumampalataya, kundi ang kanyang buong sambahayan, pati ang kanyang mga kaibigan na naroroon. Lahat sila ay sumampalataya at tumanggap ng banal na Espiritu. Ngayon sabi ni Peter, bakit
Bakit ba natin pahihirapan itong mga sumasampalatayang mga Hentil? Bakit natin ipapapasan sa kanila yung pamatok na tayong mga Hudyo hindi natin nagawang sundin? Ano ba tinutukoy ni Peter dito? Yung hirap na sundin yung kautusan. Sabi ni Peter, yung mga ninunungan natin, hindi kinayang sundin ito. Ito pa yung panahon ni Moses, ha? Hindi kinayang sundin ng lahat na ito. At tayo mismo, alam natin, hindi natin kayang ito pa rin ito. Yung kautusan po ng mga Israelita, yung Mosaic Law kung tawagin. 613 na kautusan yan. Moral law, yun yung 10 Commandments. Kasama dun sa 613 yung 10 Commandments. May kasama pa yung ceremonial, pagdating sa pagkain, pagdating sa paglilinis, at meron pang civil law. Kaya sinasabi ni Peter, bakit natin sila paghihirapan? At in-explain niya na nung ibinahagi niya kay Cornelio ang mabuting balita, sila'y sumampalataya at naligtas. Hindi nila kailangan magpatuloy, hindi nila kailangan sundin ang kautusan. Nasaksihan ko dahil ibinigay ng Diyos sa kanila ang banal na spirito. Kaya ito yung sinasabi ni Pedro, bakit natin sila paghihirapan? Bakit natin papapasan sa kanila yung pamatok ng mabigat? Si Jesus Christ po nagsabi nung siya'y nagtuturo. Tandaan natin, no? Sa Matthew 11, basahin natin. Matthew 11, verse 28 to 30. Dahil po ang mga Pariseo ay talagang pinahihirapan ng mga Israelita noon. Yung ina-exaggerate nila yung kautusan, yung bawal magbuhat, bawal gumalaw sa araw ng pagpapahinga, at marami pang iba. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito parang umaalingaw-ngaw itong mga talata ng Panginoong Hesus habang sinasabi ni Pedro na hindi nga natin nasunod tayong mga Israelita itong hirap sundin ang mga kautosan na ito. Anong saysay na pipilitin natin silang magpatuloy? Anong saysay na pipilitin natin sundin ng mahigit 600 kautosan na yan? Kung naligtas naman na silang tunay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Sabi nito, we were saved by grace, not by obeying the law. Alam niyo po, ang mabuting balita ay nagpapalaya at hindi nagpapahirap. Ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan ay nagdudulot ito ng kalayaan at buhay. At hindi pahirap, hindi mahirap na pasanin, hindi burden sa mga sumasampalataya. Okay? Sabi sa Ephesians 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved. Naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya. Naligtas kayo sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y libreng kaloob ng Diyos. Hindi ito dahil sa inyong kagalingan, hindi ito dahil sa inyong mga ginawa. Kaya walang may pagmamalaki ang sinima. Okay? So, inihain ni Peter, yung kanyang patotoo, sa kanyang nasaksihan, sa nakita niyang kapangyarihan ng Diyos na maaari pa rin maligtas ang isang tao. Ang isang hentil, na maaaring maligtas ang hentil sa pamamagitan ng biyaya. At sila'y kinahabagan, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tapos magsalita ni Peter, nagsalita pa rin si Paul at saka si Barnabas o si Bernabe ng kanilang tagumpay, kanilang pagtatagumpay sa kanilang first missionary journey. Na sa mga lugar na kanilang pinuntahan, may mga naitayong mga churches at maraming hentil ang naligtas, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Okay, so napakinggan ng lahat ng side ni James. Si James ay ang prominenteng leader ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Ito ang naging recommendation niya pagtapos niya papakinggan yung sinabi ni Peter, papakinggan niya yung side ni Paul, at gayon din narinig niya yung side ng mga Pariseo na nagpupumilit na kailangang sumunod sa kautusan para maligtas. Saan siya tumungo? Pagkatapos niya marinig ng lahat ng ito, saan siya pumunta?
doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Basahin natin sa verse 13 hanggang sa mga sumusunod. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga Hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Kaya nasabi ko, nagtungo si James doon sa sinasabi ng salita ng Diyos bilang the ultimate test of truth. Ang sabi niya, kinote niya yung Amos chapter 9 verse 11 and 12. Ang sabi dito sa verse 16, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hentil na tinawag ko upang maging sa akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. So ito yung recommendation ni James nang galing sa salita ng Panginoon. Parang yung experience, yung mga testimony nila Peter, nila Paul, mabuting bagay, pero it was not enough until doon siya dumako sa pinakamahalaga. Yung pinakamahalagang basis lagi ng buhay natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya, nagpatuloy si Santiago, kaya ang pasya ko ay huwag nating pahirapan o huwag na nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sabi ni James, huwag na natin ligaligin, huwag na natin guluhin. Let's not give the Gentiles any trouble. Sulatan na lang natin sila na ganito ang gawin. Huwag silang kumain ng mga pagkain na hinandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag kakain ng karne ng hayop na binigti, huwag kakain at iinom ng dugo, at huwag makikiapid. Napakahalaga po niya itong apat na requirements na ito na sinuggest ni James sa buong assembly. Kung tawagin kasi ito, the Jerusalem Council or the Apostolic Council. Yung mga food law na binanggit dito, bawal kumain, huwag kumain ng karne na hayop na binigti, huwag kumain ng pagkain na inandog sa Diyos-Diyosan, huwag kumain o uminom ng dugo ng hayop. Ito po kasi ay pinapractice ng lahat ng mga Israelita. Bakit na kailangan gawin ito? Para pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa kanilang mga kapatid na mga Israelita. Tandaan po natin si Paul, may sinulat siya sa mga taga-Roma at gayon din sa mga taga-Corinto na kung sa Romans chapter 14 tsaka sa 1 Corinthians 8 patungkol doon sa pagkain na kapag ang iyong kapatid ay hindi kumakain ng ganito pero ikaw kumakain ng ganito, pero kung ikay magiging katitisuran sa kanyang harapan, huwag mo na kainin yung kinakain mo, pakibagayan mo na lang siya para hindi siya manghina at hindi ka maging katitisuran. Gayon din ang nire-recommenda ni James sa mga magiging action ng mga hentil towards their Jewish brethren. Kasi may sabihin na natin, medyo may pagka-immoral yung mga hentil. Yung kasi yung pakikiapid, parang hindi sila natatakot na mali ito eh. Gayon din sa mga practices sa pagkain, kaya ang mga Israelita, sobrang selan pagdating sa pagkain. Kaya ang nire-recommenda na lang ni James, pagdating sa pagkain, ay huwag kayong kumain ng dugo. Huwag kayong kumain ng karne na ibinigti, ng hayop na ibinigti. Kaya hindi yung mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Tutusin, pwede nilang kainin. Kaya lang, for the sake of love and consideration, dun sa mga Jewish brethren nila, huwag na lang nilang gawin.
yung ano naman, yung huwag kang makikiapid, talagang kailangan naman na sundin yon. Actually, hindi lang naman itong apat ang mga kailangang sundin ng mga kapatid na hintil. Andiyan ang 10 utos. Alam naman natin na nilalaman ng 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Siyempre, kailangan din nilang sundin yan, pero ito yung magandang pang-umpisa sa mga kapatid na hintil na huwag nilang gawin. Alang-alang sa mga kapatiran nila na mga Hudyo. So, pagkatapos ng rekomendasyon na ito, na pagkasunduan ng mga matatanda, ng mga apostol, na magpadala ng sulat sa mga kapatiran, sa mga churches, mga kapatiran ng mga Gentiles. Basahin ko yung nilalaman ng sulat. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno, elders ng church, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit na hindi namin sila inutusan. So may disclaimer dito na hindi po galing sa kanila. Hindi nila inutusan ito mga nagpunta sa Antioquia na manggulo kahit galing sila sa Jerusalem. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas, hindi si Iscariote, si Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi ng sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain na anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo at ng karne ng hayop na binigti at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. So, ganun kasimple yung nilalaman ng letter. At, alam niyo ba, dun sa verse 30, nung pagkatapos nilang mabasa ng mga kapatiran, itong sulat na ito, ang sabi dito, sa verse 31 pala, pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. There is joy in receiving this letter, this decree, this recommendation from the church in Jerusalem, from the apostles, together with the elders' decision, na may wise counsel mula sa banal na spirito, ang basis ay ang salita ng Panginoon. Napakaganda po ng pangyayari na ito sa church sa Jerusalem. Involved ang church sa Antioquia at ang iba pang mga Gentiles o Gentile churches. Tama ba? Mga mananampalatayang hentil ay naging kapakinabang ito kasi naging malaking banta ang conflict na ito sa iglesia ng Panginoong Hesus ng mga panahon na yun. Kasi kung hindi naging marunong, kung hindi humingi ng patnubay sa banal na spirito, sa salita ng Diyos ang mga apostol, ang mga elders, hindi sila magkakamap sa maganda at mabuting solusyon na ito. Kung hindi naging ganoon, nahati ang church. Ang mga hindi, magsasama-sama na lang sila kasi hindi naman nila kayang sundin yung kautusan. Ang mga Israelita, hihiwalay na sa kanilang mga sarili kasi ang tingin na sa kanilang sarili, matataas pa rin sila, kaya lang sumunod. Pero, mga kapatid, kailangan panghawakan ang katotohanan at pagpapakita ng pag-ibig sa pag-aayos ng sigalo sa loob ng church. Number 1, nakaaway din yung pride. Pero kung mangingibabaw yung katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, yung pagmamahalan sa pagitan ng bawat isa, hindi pwedeng hindi maayos yan. Ngayon, pagdating naman sa kaligtasan, paglilinaw, gaya ng sinabi ni Pedro, ang kaligtasan natin ay nakadepende sa ginawa ng ating Panginoong Hesus at hindi sa anong kaya natin gawin. Hindi kung kaya mong sundin yung 613 na law na yan, maliligtas ka, hindi. Unang-una, ibinigay ang kautusan
upang ipakita sa mga Israelita kung gaano sila kamakasalanan, kung gaano na ipakita na hindi nila kayang sumunod. Kaya ang binigay na kaligtasan sa mga Israelita, gayon din sa dinanas ng mga Hentil, ayun din yung kaligtasan na tinamasa natin na tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. We are saved by grace alone. Sa biyaya lamang tayo naligtas. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus lamang. Walang ibang daan ng kaligtasan. Hindi mo kinakailangan sundin ang nilalaman ng kautusan na matatagpuan sa first 5 books ng Biblia. Ang kaligtasan ay dahil sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Kapag ikaw taong makasalanan, wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, aminin mo na ikay makasalanan, pagsisihan mo yung mga ginawa mo, talikuran mo ang buhay sa kasalanan, at panampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Maniwala ka na yung Kanyang ginawa, na tubusin ka sa iyong kasalanan, bayaran ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay dun sa krus. Kung ito'y pinaniniwalaan mo, ang sabi ng banal na kasulatan, maliligtas ka. Hindi mo kinakailangan dumaan sa pagsunod sa mga kautusan. Tanging sa pananampalataya lamang sa nag-iisang anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya salamat dahil itong pangyayari na ito sa Acts 15 ay naging malaking magandang halimbawa sa mga susunod na pangyayari kung sakali sa mga churches magkaroon ng mga problemang papasok na magdudulot ng pagkakabukod-bukod, pagkakahiwa-hiwalay, pagkakahati. Magandang batayan yung pattern na ito. Pakinggan muna mga kapatid, out of love, out of respect. Batayan ang katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Salamat sa Panginoon sa pangyayari na ito sa 15 kabanata ng aklat ng mga gawa. Purihin ang Panginoon at siya lang tumanggap ng kalwalatian sa lahat ng pagkakataon.